Idinawid ni bagong Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang nag-resign na DPWH Secretary na si Manuel Bonoan sa isang contractor ng flood control projects. Alamin natin ang detalye live mula sa aming senior correspondent Amor Santos. Amor, ano raw ang umano'y involvement ni Bonoan? Menchu, isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na ang anak ni resigned DPWH Secretary Manny Bonoan ay treasurer ng isang kumpanyang may kaugnayan sa contractor ng flood control projects. Sa isang privilege speech, pinuntirya ni Lacson ang Global Crete Builders na nakakuha ng halos 2.2 billion pesos na mga proyekto mula 2018 to 2024 sa probinsya ng Bulacan pa lang. Pagmamay-ari yan ng pamilya ni Candaba Mayor Rene Maglangke at pagmamay-ari rin daw ng kumpanyang yan ang MBB Global Properties kung saan opisyal ang mga anak ng government officials kabilang na ni Bonoan. Anak ni Maglangke ang presidente, anak ni retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang corporate secretary at anak nga ni Bonoan ang treasurer. Nang magbitiw sa pwesto si Bonoan, nanindigan siyang wala siyang kinalaman sa anumang anomalya pero para kay Lacson may conflict of interest dyan. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crete. Samantala, matapos itanggi ni DPWH Undersecretary Cathy Cabral na nag-alok siya kay Senate President Tito Soto na maglagay ng insertion sa 2026 budget, nagpakita si Lacson ng resibo, text message mula umano kay Cabral na iniaalok na magpasok siya ng 500 million pesos na projects. Naniniwala si dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na may basbas ni Bonoan yan. Sinisika pa nating kunin ang panig ng dating kalihim. Ibinunyag din ni Lacson ang halos 1 bilyong pisong pinatalo ng DPWH officials and employees na sangkot umano sa mga anomalya sa flood control projects. Kilala raw sila bilang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Kahit pa raw nang lumabas na ang pangalan ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, nakuha pa niyang magkasino noong September 1 habang nag-iimbestiga ang Senado. Habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga-Bulacan dahil sa mga pangungurakot na mga ito at kahit booking na mismo ng Pangulo ang kalokohan, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC Boys sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Walang kahiya-hiya sa katawan. Wala pong konsyensya ang mga ito, Mr. President. Nakapagtataka pa raw na noong August 2023 hanggang April 2024, sunod-sunod ang milyon-milyong pisong panalo ng BGC Boys. Tanong tuloy ni Lacson, swerte lang ba sila or money laundering na ang nangyayari? Isinumite na raw ni Lacson ang impormasyong ito sa AMLAC. Dagdag pa ni Lacson, garapalan din daw ang pandodoktor ng BGC Boys sa mga dokumento. Halimbawa na lang sa isang flood control project ng Sims Construction. December 17 lang award pero may notice to proceed na agad noong December 18 at matapos ang 2 araw, nakapaningil na ito ng higit 42 million pesos dahil nag-report ng halos 50% na completion rate. Pero kung titingnan daw ang mga larawan ng projects between December 2024 at March 2025, halos wala namang pagkakaiba o walang progreso. Kung susumahin, higit 96 million pesos daw ang nakuha ng Sims, higit pa sa contract price na 92 million pesos. At aprobado raw ito ni Hernandez at dati niyang boss na si Henry Alcantara kaya nakasingil ang Sims. Sabi ni Lacson, yan din ang nakitang pattern sa iba pang contractor projects, kabilang na ang sa Wawaw Builders. Kaya Menchu, ang sabi ni Lacson ay patong-patong na kaso ang dapat na ihain dito sa BGC Boys, katulad ng falsification of public documents, graft and corruption, at plunder. Menchu, balik sa'yo. Maraming salamat. Amor Santos, nag-uulat live mula Senado.